Buod ng Ibong Adarna, Aralin 1 hanggang 5. Narito ang mga aralin na tatalakayin sa videong ito. Tara, simulan na natin. Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbanya. Aralin 1, ang pag-aalay. Saknong 1 hanggang 6. Nagsimula ang akda sa isang panalangin o pag-aalay ng Makata. Ipinagkakatiwala niya sa Puong Maykapal ang pagsasalaysay ng kwento at humihingi ng gabay, tapang at karunungan. Ipinapakita rito ang pagpapakumbaba ng Makata at ang pagnanais niyang magbahagi ng isang kwentong kapaki-pakinabang at makabuluhan para sa mambabasa. Mensahe ng aralin, ang bawat paglalakbay ay mas nagiging makabuluhan kapag ito'y iniaalay sa Maykapal. Siya ang nagbibigay lakas sa gitna ng anumang pagsubok. Aralin 2, ang mag-anak ni Don Fernando. Saknong 7 hanggang 30. Sa Kahariang Berbanya, namumuno ang isang haring labis na iginagalang, si Haring Don Fernando. Kilala siya bilang isang mahusay, matalino at makatarungang pinuno. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, pantay-pantay ang pagtrato sa mayaman man o mahirap. Ang bawat pasya niya ay napag-iisipan at naaayon sa tama. Dahil dito, tahimik, masagana at masaya ang buong kaharian. Kasama ng hari ang kanyang kabiyak, si Reyna Valeriana, isang ulirang ginang na hinahangaan sa loob at labas ng palasyo. Biniyayaan sila ng 3 anak, sina Don Pedro, Don Diego at ang bunso at paborito ng lahat, Don Juan, na kilala sa kanyang kabaitan at malasakit sa ama. Lumaki ang 3 prinsipe ng puno ng aruga, pagsunod sa magulang at gabay na nakaangkla sa kabutihan. Matalino silang lahat, malakas at bihasa sa mga gawain ng isang tunay na mandirigma. Mas lalo pang hinangaan ng bayan ang 3 dahil lagi silang nagtutulungan at nagmamahalan bilang magkakapatid. Sa paglipas ng panahon, lalo pang naging maunlad ang Berbanya. Walang problema o sakunang dumarating. Halakhakan, musika at kasiyahan ang madalas umaalingaw-ngaw sa palasyo. Ngunit, gaya ng paalala ng Saknong, ang buhay ay may hiwaga at minsan sa gitna ng kasayahan, may darating ding pagsubok na hindi inaasahan. Tanong, paano nakatulong ang mabuting pamumuno at kabutihan ng mag-asawang Don Fernando at Reyna Valeriana sa pagkakaroon ng tahimik at masayang kaharian? Pangalawa, bakit mahalaga ang pagpapalaki sa mga anak ng may paggalang, pagmamahalan at paghahanda sa tungkulin? Mahalagang kaisipan, ang mabuting pamumuno at mabuting samahan sa pamilya ang pinakamahalagang pundasyon ng payapang pamumuhay. Aralin 3, ang panaginip ng hari. Saknong 31 hanggang 45. Isang gabi, mahimbing na natulog si Haring Don Fernando. Ngunit isang masamang panaginip ang gumising sa kanya. Napanaginipan niyang ang kanyang pinakamahal na anak, si Don Juan, ay sinaktan at pinatay umano at itinapon pa sa isang malalim na balon. Dahil dito, nagising siyang takot, malungkot at hindi mapakali. Simula noon, hindi na siya napanatag, hindi makakain, hindi makatulog at palaging nag-iisip. Unti-unti siyang nanghina hanggang sa nagmukha siyang may malubhang karamdaman. Nang makita ng pamilya ang kalagayan niya, agad silang nagtawag ng mga manggagamot. Ngunit walang makapagsabi kung ano ang tunay niyang dinaramdam. Isang araw, isang pantas na mediko ang nagsabi ng dahilan. Ang hari ay pinahihirapan ng panaginip at matinding pag-aalala. Sinabi ring ang tanging lunas lamang ang awit ng Ibong Adarna, isang mahiwagang ibon na umaawit ng nagpapagaling. Matatagpuan ito sa bundok Tabor, sa puno ng Piedras Platas. Doon nagsimula ang misyon para mailigtas ang hari.
Ang takot at pag-aalala ay maaaring maging kasing bigat ng sakit sa katawan. Kailangan natin ng suporta, pagpapalakas ng loob at bukas na komunikasyon. Sagutin ang mga gabay na tanong. Una, bakit naging malungkot ang kaharian ng Berbanya? Pangalawa, ano ang sanhi ng pagkakasakit ng hari? Isalaysay. Pangatlo, paano magagamot ang karamdaman ng hari ayon sa mediko? Pang-apat, saan matatagpuan ang lunas sa kanyang karamdaman? Panlima, kung ikaw ang anak ng hari, susundin mo ba ang sinasabing lunas ng mediko? Bakit? Ano ang ipinapakita ng matinding epekto ng panaginip sa kalusugan ni Haring Don Fernando tungkol sa bigat ng kanyang pag-ibig at pag-aalala para kay Don Juan? Paano mo hinaharap ang matinding pag-aalala tulad ng nangyari sa hari? Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa kahariang Berbanya. Aralin 4. Ang paglalakbay ni Don Pedro, saknong 46 hanggang 81. Nang ipinasya ng hari na kailangang mahuli ang ibong Adarna, si Don Pedro ang unang nag-alok na hanapin ito. Agad niyang inihanda ang kabayo at naglakbay ng buong tapang. Sa simula, maayos ang biyahe, ngunit habang tumatagal ay mas humihirap ang daan. Sa isang matarik at madulas na bahagi ng bundok, nadulas ang kanyang kabayo at namatay, kaya napilitan siyang maglakad. Mahigit 3 buwan siyang naglakad sa pagod, init, gutom at hirap hanggang marating niya ang Piedras Platas, ang tirahan ng Adarna. Namangha si Don Pedro sa ganda ng punong kumikislap, ang mga dahon at sanga. Buong maghapon niyang hinintay ang ibon, ngunit wala ni isang dumapo. Pagsapit ng gabi, dumating ang ibong Adarna at dumapo sa sanga. Nagpakitang gilas ito sa 7 awit at 7 pagbabago ng balahibo. Dahil lubhang pagod si Don Pedro, hindi niya napigil ang antok at nakatulog ito. Pagkatapos umawit, nagbawas ang ibon at tinamaan siya. Kaya naging bato si Don Pedro sa paanan ng puno, tulad ng lahat ng nabiktima ng Adarna. Mahalagang kaisipan, hindi sapat ang tapang kung kulang ang pag-iingat. Ang pagsunod sa payo at tamang paghahanda ay mahalaga sa bawat misyon. Narito ang mga gabay na tanong. Una, bakit si Don Pedro ang naatasang maghanap ng ibong Adarna? Pangalawa, ano ang nangyari nang makarating siya sa ibabaw ng bundok? Pangatlo, kung ikaw si Don Pedro, magpapatuloy ka pa ba sa iyong paglalakbay matapos mamatay ang iyong kabayo? Ipaliwanag. Pang-4, ilarawan ang kanyang nakita sa Tabor. Panlima, nagtagumpay ba si Don Pedro sa pagkuha ng ibong Adarna? Bakit? Bakit hindi? Pagpapahalagang pangkatauhan. Una, ano ang dapat taglayin ni Don Pedro upang magtagumpay sa kanyang hangarin? Pangalawa, nagkaroon ka na ba ng pagkakataon na makamit ang isang bagay dahil sa iyong pagtatyaga? Isalaysay ito. Aralin 5. Ang paglalakbay ni Don Diego, saknong 82 hanggang 109. Nang hindi makabalik si Don Pedro, si Don Diego naman ang ipinadala upang hanapin ang kanyang kapatid at ang mahiwagang ibon. Dala ang pag-aalala at malasakit, tumungo siya sa bundok at hinarap ang matatarik na daan, mababatong landas at masukal na gubat. Tulad ng kanyang kapatid, namatay rin ang kanyang kabayo, kaya naglakad siya ng maraming araw. Pagdating niya sa Piedras Platas, namangha rin siya sa ganda ng punong kumikinang na parang hiyas. Habang minamasdan niya ang puno, napansin niyang may isang batong kahina-hinala sa tabi nito. Hindi niya alam na iyon ay si Don Pedro. Tinanong niya ang sarili kung bakit napakaganda ng puno, ngunit walang ibong dumadapo dito. Sa gitna ng kanyang pagmamasid, dumating ang ibong Adarna. May maririkit na balahibo at napakalamyos na tinig.
Umawit ito ng 7 awit at nagpalit-palit ng kulay. Napatitig si Don Diego sa kagandahan nito at unti-unting nadala ng awit. Kahit pinilit niyang manatiling gising, nalupig siya ng pagod. Pagkatapos umawit, nagbawas ang ibon. Tinamaan si Don Diego at tulad ng kanyang kapatid, naging bato rin siya sa paanan ng puno. Dahil nakalimutan niyang mag-ingat at sundin ang mga paalala. Mahalagang kaisipan. Minsan, hindi pagkukulang sa lakas, kundi pagkukulang sa disiplina ang nagdudulot ng pagkabigo. Para sa mga gabay na tanong, una, ano ang pakay ni Don Diego sa pagtutungo sa Tabor? Pangalawa, ano ang pagkakaiba ng karanasan ni na Don Pedro at Don Diego sa paglalakbay? Paghambingin. Pangatlo, bakit nalimutan ni Don Diego ang kanyang pakay? Pang-apat, ano ang kinahinatnan ng pakikipagsapalaran ni Don Diego? Panlima, ano ang naging kahinaan ng dalawang prinsipe? Ano-ano ang madalas na sanhi ng pagkabigo ng isang tao sa kanyang mga hangalin sa buhay? Itala ang mga mungkahing gagawin upang maiwasan ito.